Okay, magandang umaga po sa ating lahat at heto, pag-usapan natin itong nangyari nga kahapon. Kami ang mga nagsasabi, especially dito sa kampo ng mga BBM 11 senators, itong mga kampo ni Gatchalian, na hindi raw, para bang, ano raw, parang hindi record yon ang ginawa ni Marcoleta at ni Cayetano. Kasi raw, naniniwala sila na si Cayetano ngayon ay hindi Senate President. So walang bisa raw yung pag Blue Ribbon hearing kahapon. Yan ang argumento nila. Sabi ko, sila mismo ang nagsabi niyan. Sabi ko, hindi ba kayo natutuwa na unang-una kailangan pa yun idebate eh. Kasi marami talagang nagsasabi na hindi po legal yung pagpapalit ng liderato, itong acting Senate President ni Gatchalian, no? Ang dami. Sabi nila kailangan ng 13, sabi naman ng kabila 12, okay na. Meron rong Senate rules, meron rin sa konstitusyon dapat i-follow. Naguguluhan ang taong bayan actually kung saan na tayo maniniwala. Malaki pa yan ng debate. Ngayon, regardless if walang bisa o merong bisa yung Blue Ribbon hearing kahapon, hindi ba tayo dapat matutuwa na itong si Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President na pinaniwalaan natin, at si Senator Marcoleta ay ini-investigate nila itong mga taong ito? Bakit ba dapat nating papaniwalaan at pakinggan at sino ang mga taong involved? Yan naman talaga ang gusto natin. Kahit anong kulay natin, mapapula man tayo, mapa-green man tayo, mapadilawan man tayo, mapa-pink man tayo. Yun ang iisa tayo ng layunin. Makuha natin kung sino ang mga magnanakaw dito sa flood control. Bakit naman tayo i-discredit natin yung ginawa kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senate Marcoleta? Di ba? So, dapat pa nga magpasalamat tayo. Ang hindi ko lang maiintindihan nitong BBM 11, bakit kayo takot ngayon na inimbestigahan itong mga 18 ex-Marines sa Blue Ribbon Committee ni Cayetano? Diyan tayo. Kaya pala, kasi na-mention yung pangalan ni Soto at ni Erwin Tulfo. Yan ang problema natin. Pero may nakita kong balita kanina, I hope it's true, na gagawa raw ng Blue Ribbon hearing itong si Erwin Tulfo, kasi siya raw yung bagong Blue Ribbon. Ang gulo na nga eh. At tanong, baka yung hearing na yan, gaganti ka lang. Yan ang hindi maganda. Kasi invited raw ni Erwin itong mga 18 ex-Marines. Baka i-invite mo itong mga 18 ex-Marines doon sa Blue Ribbon ni Erwin tapos gigisahin mo. Di ba? Yan ang abangan natin. Kasi kung gaganti ka lang kasi na-mention yung pangalan mo, na-mention si Soto, na-mention si Lacson, tingnan lang natin, mga 18 ex-Marines. Kaya sabi ko sa inyo, magsabi lang kayo ng totoo, huwag kayong matakot kung i-invite man kayo sa Blue Ribbon. Heto, ngayon, pakinggan natin itong si Senator Kiko Pangilinan. May komento siya patungkol kay Senate President Cayetano, no? Na ang panawagan niya, bumaba ka na raw, Senator Alan. Paano bumaba yan? Binoto yan ng 13 of the senators. Di ba? Ang drama pa nila, bumaba ka na, Alan Peter Cayetano, para makapagtrabaho na tayo. Ang corny. Bakit? Magtrabaho ba kayo? Di ba? Yan ang tanong. Uwi mo naman, akala mo naman ang sobrang galing mo na senador. Ano bang nagawa mo sa Department of Agriculture? Sige nga, magmamayabang ka nga. Ito, pakinggan natin si Senator Kiko Pangilinan at magre-react tayo. Kung may mali, banata natin. At kung tama naman, pakinggan natin. Okay, ito, panoorin natin. Makakausap natin ngayon si Senador Kiko Pangilinan. Magandang gabi po sa inyo, Senador. Magandang gabi, Corina, at sa mga nanonood, magandang gabi. Ay, salamat. Ayun. So, the question of the day is, legit ba yung naging pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kanina? Why or why not? Hindi siya legitimate, bogus siya.
ang ating Paano naging bogus? Sabi niya ha, hindi raw legit at bogus raw. Kayo yung bogus, sa totoo lang. Kasi raw nakasaad sa ating konstitusyon na kailangan po kayo umabot ng 13, okay? Para maka-vote ng another Senate President. Pangalawa, hindi kayo umabot ng 13. Di umano ha, I don't, 13 ba yun o 12? Na pwede kayong mag-conduct ng business na mag-re-elect kayo. Okay? At iniisa-isa ninyo ng kinuha ang mga komite tapos nag-distribute kayo ng inyong sarili. Okay? Hindi po kayo ang right person na makapagsabi na legit yun or bogus. Kasi ang hirap sa inyo, mga hipokrito kayo, sabi pa ninyo magtrabaho. Sa totoo lang, nayayabangan ako doon eh. Nakukurnihan ako doon eh sa kaplastikan ninyo. Kayo pa yung magsasabi na bumaba ka na kay Tano para magtrabaho? Oh, nagtrabaho nga kayo pero mag-walk out naman. Ano tawag niyo doon? Hipokrito. Ha? Kung ang mga majority hindi sisipot doon sa session, sasabihin ninyo magtrabaho kayo. Pero kung maka-walk out kayo, ang wagas-wagas kayong mag-walk out, ano yun? Ano yun? Pinagsisilduhan kayo tapos mag-walk out? Gago pala kayo eh. session nung yesterday, dineklarang all positions vacant. Hindi na chairman ng Blue Ribbon, chairperson ng Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano. Sa paniniwala ninyo. Okay? Remember, hindi lahat kayo, mas majority of the senators, pati I include Bato and Bato and Estrada. 13. Majority of the senators considered yung mga ginagawa ninyo doon sa pag-distribute ng mga tungkulin, illegal yun. Okay? So kayo lang ang nagsabi niyan. It is now Senator Erwin Tulfo. So that was a bogus investigation hearing. Halos wala. Sa version ninyo yan ha. Sa version ninyo, okay? Lahat. Isa lang ata, if I recall correctly, ang staff ng Blue Ribbon office na dumalo. And marami sa mga empleyado ay umuwi na. Senate President, the Senate presidency at this point, the position is vacant. We declared it so. We had a quorum. It was a unanimous decision of 12 senators to declare all positions, including the position of Senate President, vacant. And so the rules, the letter of the rules of the Senate is very specific about this one. Yes, and the memo that was issued by former Senate President Cayetano is likewise void. Ang apela natin sa ating mga nasa Senado, I know yung mga empleyado ay nalalagay sa gitna. But we are meeting with the acting Senate President tomorrow and discuss next steps as to how to secure our proceedings against itong mga illegal and void and bogus. Sila pa ngayon ang illegal. Bakit naging illegal sila? Na 13 ang senador na bumoto para kay Senator Alan. Kayo yung bogus. Hindi nga kayo umabot ng 13. Kung ano-ano nang pinagagawa ninyo. Nagmukha nga kayong tanga doon eh. Drama-drama pa kayo sa ginagawa ninyo dyan eh. Acts of the new minority. Ang deklarasyon po ng sinasabing bagong Blue Ribbon Committee Chairman si Erwin Tulfo ay magkakaroon po ng pagdinig ang bagong pamunuan ng Blue Ribbon Committee sa Monday. Matutuloy po ba ito? Yes, definitely. I was listening to the interview ni Erwin at sabi nga niya, tuloy yan sa Lunes. So, Sino po ang mga imbitado na mga detestigo? Lahat nung na dumalo kanina ay imbitahin ulit. Kaya nga itong sinasabi nilang nais naming busalan, kaya kami reorganization dahil ayaw namin lumabas ang katotohanan. Kalokohan yun. It is a continuing, how do you call it, announcement of lies. Paano po, Sen, kung... Nabaluktot ang katotohanan. No? Hindi totoong... Nabaluktot ang katotohanan? You mean to say yung mga lahat ng sinabi ng mga 18 ex-Marines, baluktot yun?
Kaya magkanda kayo ng sarili ninyong Blue Ribbon kasi baluktot yung ginawa ni Alan at ni Marcoleta. Ganun ba? Paano naging baluktot yun, sir? Kung tatanungin yan ni Erwin ngayong Monday, kung tatanungin yan, ganun pa rin yung sasabihin nila. Paano naging baluktot? Ang hirap sa'yo, wala kang argumento. Sasabihin mong baluktot, illegal, lahat. Pero wala ka namang binibigay na argumento. Yan ang hirap sa'yo, Kiko. Takot kaming may ilalabas. Hindi totoong tinitigil na. In fact, meron na ngang Takot kayo kasi nagmamadali kayong kunin ang pwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kayo yung takot. Ayaw pa ninyong umamin eh. Kung layunin ni Senator Alan Peter Cayetano, itong Blue Ribbon Committee na matumbok natin yung katotohanan, bakit hindi nyo ginawa yan nung panahon ni Ping Lacson dyan sa Blue Ribbon? Bakit nakaya ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Marcoleta na mapakuha itong 18 ex-Marines pero hindi kaya ng bangag mong kapwa senador na si Lacson? Bakit hindi niya kayang pinatawag yun? Kasi na-mention yung pangalan ni Soto. Na-mention yung pangalan ni Erwin. Mga gago kayo. partial report. 7 pumirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee under Senator Ping Lacson. We recommended the filing of charges and recommended placing colleagues in the Senate under preliminary investigation for corruption. But they pinapipirma ninyo. Pero ayon kay Senator Marcoleta, kulang-kulang. So, bakit sila pipirma? Na lacking pa yung report. Yun ang point eh. Bakit nyo sabi nga nila, saka kami pipirma kung kumpleto na yung report. Kung napatawag na si Zaldico, napatawag na si Martin Romualdez, yung 18 ex-Marines nakapagsabi na, kasi at that time, hindi pa nila napatawag yung 18 ex-Marines eh. Ngayon, anong nangyari? Papipirmahin ninyo? Gago. refused to sign it. Kaya, and of course, yung Kaya nga, they refuse to sign it because it's lacking. Utak, sir, utak. sa pang katakataka, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Sabi nila, Wow, sila pa yung iba ang ginagawa. Kayo yun. Kayo yun, sir. kaya nila nilalabas itong katotohanan dahil galit sila sa corruption. So, hindi na nga nila pinipirmahan yung Blue Ribbon Committee report. Pangalawa, ang Paano nga, sabihin mo kay Corina, hindi nila pinirmahan yan ni Marcoleta kasi kulang nga. Paano nila pipirmahan yan na hindi nyo pinatawag yung mga mastermind? Gago. Gago ka. lang nila bilang vice chairpersons ng Blue Ribbon Committee, parehong merong under investigation o kaso ng plunder. So, sana ang publiko ay makita na iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa nila. At hindi tama Iwan ko ito. sa'yo, That is why, hiniling natin na magbitiw sa tungkulin. Bobo ka talaga. After so many violations of our rules and even the Constitution, and yet he refused. And so we, by vote of 12, unanimous, declared the position of Senate presidency and all other elected positions vacant. So in effect, we removed him as Senate president and kinilala na Ang kakapal nyo, we remove him. Bakit? May numbers ba kayo? ng Office of the President, kinilala na ng House of Representatives ang leadership ni Acting President Win Gatchalian. So, sabi ko nga, the writing is on the wall for former Senate President Alan Cayetano. We appeal to him as he did finally nung bumaba siya sa pwesto bilang Speaker of the House after locking down the House. Napilitan na rin siya na bumaba sa pwesto. Sana we appeal to him, yan ang gawin. Napilitan siyang bumaba sa pwesto? Hindi pa siya bumaba, sir, ha? Kung ano mga pinagsasabi nito eh. Napilitan rang bumaba sa pwesto. Hindi nga, bumaba. Para makapagtrabaho na tayo. Okay, dalawang maikli na lamang po. Tila, pagka hindi po sumipot ang mga iimbitahing mga testigo like ito pong mga Marino, yung 18, ano po ang scenario ninyo sa Lunes? Well, we have Kaya pala naguguluhan si Sharon, no? parliamentary remedies. Our rules provide for subpoenas, so we hope hindi na umabot doon. We can also cite them in contempt of the committee. A contempt of the committee is contempt of the Senate and have them arrested. But we'd rather not do that. We hope they will cooperate. Okay, so do you have other witnesses aside from
the 18 Marines and that thereby you can go ahead and proceed with your hearing. I understand si Senator Erwin will be inviting the NBI and the Ombudsman. Anong kinalaman ng NBI at Ombudsman para kakampihan kayo? Ay, nako. Ang NBI at ang Ombudsman, hawak yan ng leeg ni BBM. Okay? Bakit naman natin ipatawag yung Ombudsman at NBI na yan? Siguro sa ibang bagay, pero sir, alam mo, nabanggit doon ng mga ibang mga testigo ha, nakasali ang pinsan ng Pangulo, pati ang Pangulo, anak ng Pangulo, asawa ng Pangulo. Tapos i-invite niyo yung NBI Ombudsman para magsinungaling? Dahil they are also doing investigations on this matter. Okay, huling tanong po. Bias naman sila eh. Hawak yan ng leeg ni BBM. Tanga. On the Senate presidency question, dahil kailangan po ng 13 boto, hindi po ba? Nakikita po ba ninyong aabot ito ng Korte Suprema? Isang remedyo yan, sana hindi na. We would rather that this be resolved among the 24 senators or 22 senators. And so we're hoping na may oras pa na magbago ang isip ng ilan nating mga kasamahan. What Ako about naniniwala- calling on a special session from the President? That is an option. Pero ako naniniwala, si Senator Win Gatchalian, nakatrabaho, marami na ngayon ay nasa minority. We were together in the BICAM with Senator Loren ng Finance Committee. They were together many years. Sina Senator Joel Villanueva, sina Mark Villar, nagtatrabaho. So ano ngayon? I know they will. What's your point? If you remove itong ibang mga issues, I know acceptable naman talaga sa kanila. Kahit paano, 'di ba? Si Win, who has shown na mahusay. Ewan ko sa'yo, ang gulo-gulo mong kausap. Papunta tayo dito kay Tulfo naman. Rapi Tulfo. Dapat nating pakinggan ang kanilang side rin ha, kasi hindi naman mabuti kung lagi tayong nakikinig sa side ng ating pinapaniwalaan. Yung side rin nila, atin ring, let's try to hear them out para naman, baka meron ring totoo sa mga sinasabi nila. Pero kung hindi naman, pupunahin natin. Okay? Pumunta doon si Bato, ng surprise, nagtakbuhan, nagpaputok, and then ngayon boycott, sunod-sunod yung problema. Parang wala nang katapusan. Pero Kasi kayo yung problema eh. Kayo yung problema actually. ang good news is, at least meron ng legal at matinong new majority. Ha? Legal? You think legal yung ginawa nyo? Isa pa rin ito. At kami yun. Legal at matino. Matino. Tingnan nyo yung reaction ni Pinky. Legal at matino. Clarify ni Pinky eh. Parang sinabi ni Pinky, legal at matino. Sure ka? Kayo yung legal at matino. Pero ang taong bayan, sir, sorry ha, pero ang pinapaniwalaan yung kampo ni Cayetano. Kasi doon ng katotohanan na investigasyon eh. Majority. New Okay. majority. Are we sure na majority ho ba kayo? Because siguro once and for all, Oh, di ba? Ano sabi niya? Are you sure na majority kayo? Bakit niyo paniwalaan yan? Mas papaniwalaan niyo si Alan Peter Cayetano. Mas magaling yun sa batas. Ito wala itong alam sa batas. Bendalo to eh. Ay nako, matapang lang to sa mga kabit-kabit eh. let's try to really understand the position of Senator Cheese Escudero. Of course, nagpakita po siya kahapon. Pero kasama ho ba siya ngayon sa new majority? Ano kasi ito si Rafi Tulfo? Fake tapang-tapangan. Fake tapang-tapangan ito eh. Yes. As far as I'm concerned, as far as I know, kasama siya. Although, meron siya mga binitawang statement right after na siya ay walang pinapanigan and he's just doing his duty as a senator na para magtrabaho, magbigay ng quorum. As long as hindi niya sinasabi na ako ay independent until such time, then we consider him as part of our team. But was there a meeting? Did you guys talk to him? At nagsabihan ho ba kayo na majority ka na ngayon? Was there any definitive agreement there? This is what happened, Okay. Pinky. On that day, dumating siya sa amin para magbigay ng quorum. Nung 1 p.m., doon pa lang namin nalaman na siya ay darating. Nabigla kami lahat. Wow! Nabigla raw sila. Nagpabigla-bigla. Hindi ako naniwalang nabigla sila ha. Alam nila yan. Tinatakot nila yan. Duda ko. All the very good news yun. So, ang usapan dapat Hindi siguro tinatakot. Parang sinusuyo siguro. Pumunta ka na. Halika dito na. Cheese. Kita mo ba yung nangyari kay Jinggoy? Parang ganun ba? Halika na. darating siya ng 4 o'clock.
So tahimik kami, merong pag-uusap na keep it quiet at para hindi mabigla yung mga, para hindi makapag-prepare yung majority at that time. So, pero ni-request niya kung pwede 3:30 na lang. Yun, tumating siya ng 3:30 and then tumayo siya doon, sumama sa botohan. After that, umuwi na rin siya. Wala na masyadong pag-uusap nangyari. Doon lang sa floor. May konti pag-uusap. Siguro, he stayed for no more than 10 minutes overall. I was trying to look at his, facial expression and body language. It was very stoic. Parang medyo there was hardly any reaction. And Correct. Very stoic. Meaning to say, safe. Pa-safe siya. Pumunta lang siya doon, bumoto lang siya doon, tapos umuwi. Anong ibig sabihin? Parang disgusto yung ginawa. Ganon ba? Pinky? Tingnan natin. when people came to try to, hug him even, it wasn't a very, personally, sir, at least from my lens, it wasn't a very warm Cheese Escudero that I saw. I think the Cheese Escudero that you saw at that time, Cheese Escudero, hindi nga siya happy yung mukha niya, pero na-relieve siya doon sa mga matagal na niyang kinikim. Do you think na-relieve siya? Ha? So, kontrolado mo na ngayon yung feelings niya. Ha? Nafi-feel mo na yung feelings niya. Hindi mo nga alam eh. Yung feelings ni Cheese Escudero, hindi mo mararamdaman yun. Gago ka. Kim na sama ng loob dahil sa mga kaguluhan na nangyari sa Senate. So, hindi siya nagpakita ng happiness o lumulundag or jolly or anything like that. But you can see naman na nagpalakpakan yung mga tao doon sa paligid, even the mga janitors, yung mga staff. So, happy siya. Palakpakan raw yung mga janitors and staff. Ang grabe gumawa ng kwento itong Tulfo na ito. Nung pagkatapos nung yung session, alis na siya. Kinukongratulate namin siya. Happy siya, tumatawa siya. Pero doon sa mismong floor, nagpapakita siyang parang okay lang, chill lang. Chill lang siya. Yeah. Senator, were you one of those that convinced him to move? Kasi in many of the interviews I saw, and heard, parang lumabas malapit siya kay Senator Raffy and Erwin, or was it Senator Erwin or Senator Raffy? Yeah, kaibigan ko siya. I consider him as a good friend. Actually, this is what happened. Nung nakita namin na discontentado siya, disgruntled siya dun sa mga pangyayari, then that was the time na sabi ko, and I talked to another friend kasama sa Senate, what if kausapin natin siya? Kasi yun ang balita eh. So, sinubukan namin kausapin siya. No promises. Walang pananakot, walang concession. We. And Kaya ito yung dahilan na wag ninyong iboto ito sa susunod na eleksyon, itong si Raffy Tulfo. hindi siya, sabi niya, pag-iisipan. And then, the second time, dinner na. Wala nang pag-uusap or just dinner lang, yung get together. Wala na yung mag-ayan or something. Kumustahan lang. Hanggang doon lang. Who were there? You, Senator Cheese, anyone else, sir? I'd rather not. Mas maganda kung siya na magsabi kung sino siya. Okay, pero senador din. Yeah, another senator. I see. But again, yung second kita namin, it was like a meeting of friends. Yeah. I guess I'm just asking about that because mahirap din ho kasing makita si Senator Cheese na kasama ninyo on that second time during dinner. Was this in a public place, sir? Kasi syempre... No, it wasn't a public I place. see. It was a private place. So, away from the public Away from the eye. public, it's a house. Yeah. So I guess just to continue on with that, what I'm trying to say is to even have dinner again with you and someone else, it's going to be quite uncomfortable. Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable because he was still aligned with the Cayetano bloc. I don't think so. Palagi kami nag-dinner ni Cheese even before nung maging hindi pa siya Senate President, naging Senate President siya after na-oust siya as Senate President. Nag-dinner kami every now and then. I see. So malapit ho talaga kayo. Malapit. So it's very normal for me and him for people to know na nag-dinner kami. So nothing wrong with that. So Nothing abnormal. Yeah. Or irregular. yeah, because you always do this. And was there anything he said that you can share with us that made him move aside from dun sa kanyang sinabi na? Well, nung malaman ko na medyo disgruntled siya sa mga pangyayari, so I told him, what if, kung ganon, medyo hindi ka na happy sa pangyayari, so gusto mo makatulong, matuldo ka na itong mga problema, what if, join us? And he said, I'll think it over. I'll consult my family. Hindi ko na pinush, hindi naman ako makulit. And then yun, usap-usap na kami over dinner, kain-kain ng mga kung ano dyan. And then nasunod ulit yun, sabi niya, hey, come to my house, let's have dinner. So of course, palagi naman kami nag-dinner, so
tinanggap ko yung invitation. Everything is comfortable, okay between the two of you, in spite of the different groups you belong to. Yeah, ang kagandahan kasi kay Cheese, gusto niya maging kaibigan ng lahat. At hindi siya tatanim ng galit. Unlike other people na hindi mo Unlike you. Unlike you, na nagagalit. ng pagkatalo at nagtatanim ng galit, etc. etc. But he's very professional. Yeah. Unlike you, na you are not professional. Kasi hanggang kabit-kabit, yun lang yung sinusolve mo. Pero kapag malaking big fish na, mga flood control, mga mastermind, di mo na kaya. So hindi ka professional. Ganun ba? Nagtatanong lang kami ha.